Pray tayo sa Panginoon. Let's pray. Father God in heaven, Lord, salamat po sa oras nito. Nagaling po kami, Panginoon, pinagtipon upang kayo po, Panginoon, ay aming sambahin sa Espiritu at Tuhanan. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nag-stay, Panginoon, upang kayo po muli naming masamba. Salamat, Lord, sa inyo pong faithfulness. Thank you, Lord, for your grace and mercy, Panginoon, sa aming mga buhay. Palain ko po, Panginoon Diyos, sa oras na ito. Palain niyo po bawat isa. Alam po, Panginoon, mga balakid, mga instruction, Lord, at hadlang sa pagsamba namin ngayong hapon. Nawa po, Panginoon, ay inyo po kami tulungan, Panginoon, na makapag-focus, Lord, at ito namin ng mga bagay, Panginoon, na dapat namin doon sa inyo, yung aming atensyon, yung aming mga mata at ang mga tayo ng Panginoon. Lord, na ikaw po ay nakatingin ngayon sa aming kalagitnaan na ito. Kaya po, sa oras po ito, wala po kaming ibang tinataas, hindi ang aming sarili, hindi sino man, hindi naman Panginoon, kundi ang aming Panginoon sa Kristo lamang. Lord, upalahin niyo po ang pagkaawitan, sa pagbibigay namin, at sa aming pong pakikinig po muli sa inyo pong salita, ikaw po, Panginoon, ang siyang magpala. Bless niyo po ang bawat sa Panginoon, at ikaw po, Panginoon, siyang aming tinataas patuloy. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, awitin natin. Brother Jake. Amen. Natili po tayo nakatayo. Tumawid po tayo. Tayo po natin yung Bible again. Tayo po natin lahat ng verse. On the first verse now. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Second verse now. We praise thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and scattered our light. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne all our sins and has cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again, finish what begun love. May soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Next na. Meron siyang papagising na action song. Mag-ano muna tayo po? Action song. Para magising po kayo lahat. Kasi iba, nantok na po, nakahulog ng cellphone eh. Sige po, no. Sino po nakakaalam yan? Lynn po yan, ha? Alam niyo po yan? Yung iba alam na yan eh.
po natin silang pwede po natin silang yayain or kung meron tayong solo meeting, pwede natin silang i-invite sa church. Po. Yan po ang church po, yan ay para sa lahat. Amen. Okay, so Sunday po 9:30 Sunday school natin, and then 10:30 morning worship service natin, and then 2 p.m. yung ating afternoon service po. And then 6:45 yung ating prayer meeting. Kung ano niyo po, kung kaya niyo pong humabol, mahalaga yung prayer meeting, kaya sana pagsumikapan natin talaga na tayo po ay maging part dyan sa mga kabilang sa mga nananalangin po sa mga kapatiran, of course sa ating mga sarili, ipag-pray din natin, loved ones natin, mga saved loved ones natin. So, mas naging epektibo po yung mga panalangin natin. No? So, prayer meeting is very important. Yan yung pinaka-importante sa lahat ng meetings. Yung prayer meeting. Okay? 6:45. And then, next po, ayan, so, yung mga changes na yan, yung Saturday natin ng hapon, yan na po ay ilaan natin para sa choir and orchestra practice natin, para yung mga malalayo pwede silang makaka-join, makaka-uwi rin po sila ng medyo maaga-aga. Okay, and then once a month yung ating soul winning as a church. Okay, blessing na ang buhay natin ay maging part ng Great Commission, okay, ng Panginoon. Okay, so yan ay napaka-importante po. I-fulfill natin yung Great Commission sa pamamagitan ng pag-abot ng mga kaluluwa na medyo malapit sa ating pong lugar na pinasasakupan ng ating simbahan. Next time, siguro, halimbawa, dito yung kalahati sa may church area doon sa kabila, sa Kabayong Sarol. Tapos yung kalahati, pwedeng pumunta dito sa may, dito sa part ng Almendras. Yan. So, yan yung mga gagawin natin. Once a month siguro, hindi natin magagawa itong katapusan eh. Siguro po itong September. Okay, September, first week ng September natin magagawa yan. Yung ating soul winning as a church. Okay? And pag-pray din natin yung mga Bible studies, follow up, visitation every week yan. So lumalabas kami at may mga binisita tayo, may mga follow up tayo. So ipag-pray din ninyo po na mayroon po tayong ma-encourage na bumalik. Amen. Okay? Encourage natin sila na magpatuloy sa Panginoon. Hindi po talaga madali mamihay bilang isang Kristiyano sa mga panahon ngayon. Amen. Marami pong mga distraction. Okay? Especially sa mga young people. Talagang marami pong umaagaw ng kanilang atensyon. Pero sana sabi nga, ang isang young people, pwede rin ang makapag-hikayat sa kanila, yung kapwa nila young people. Kaya kayong mga young people, hikayatin ninyo yung kapwa ninyo young people na magpatuloy sa Panginoon. Amen? Mag-influensya kayo ng kapwa nyo, kabataan, sa tama. Amen? Kasi dalawang makukuha ang influensya ngayon eh. Sa maling influensya, sa tamang influensya. So kayo yung mang-akay sa tamang influensya. Amen? Okay? So hindi kayo yung maakay. Amen? Hindi kayo yung mahaka. So ayan po yung ating goal po sa ating ministry. Okay? So yan lang. Wala na po akong ibang yung update. The same pa rin naman po yung update para sa ating ngayon next yung ating yan para sa ating faith promise, pero lahat ng yan na ngayon August na ngayon, so
Kung meron kayong mga unfulfilled commitment, pwede nyo pong ihulog, pwede nyo pong ibigay. Kahit na late na, yung iba, hindi pa naibigay yung commitment, so pwede nyo pwede nyo ihulog pa rin mga members po. And then sa buwan po ng July, ang pumasok po ay para sa ating faith promise ay 9,065, and then sa ating building project naman po ay 2,875. So ipag-pray natin yan na yan ay magamit para sa pambili natin ng mga materials para sa ating building project. So yung goal natin ngayong tawag dito yung pinaka-mission conference natin ay sana makalipat tayo doon. So talagang by faith, amen? By faith. Okay? So hindi natin trabaho naman yan. Ang gusto lang ng Panginoon sa atin maging willing, amen? Maging willing. Hindi natin trabaho yan. Trabaho ng Panginoon. Sabi nga, ang good news, pinrovide ng Panginoon. Ang bad news, nasa bulsa pa natin. Okay? So, maging maging cheerful lang tayo sa larangan ng pagbibigay. And the Bible said, God loves a cheerful giver. Amen? Okay? Hindi po yan. Hindi po lumang principle yan. Yan po ay, sabi ng Bible, mula noon hanggang ngayon at siya magpakailanman ang salita niya ay mananatiling hindi magbabago. So the same principle na isinasabuhay noon ng mga dating mananampalataya, the same pa rin namang Bible yung pinaniniwalaan natin hanggang ngayon. So ipagpapatuloy lang natin. Amen? Okay, magpatuloy lang tayo. So yan lang po. Of course, sabi ko nga po sa inyo parate, ika po, dyan tayo minsan tinitest ng Panginoon kung tayo ay maging good steward. Okay? Hindi ka magtataka pagka alam mong hindi ka naging honest, may gagawin at may gagawin ng Panginoon. Ako, nasubukan ko na yan. Okay? Nasubukan ko na yan. Bakit ko ito sinasabi? Kasi pwedeng mapunta sa maling katutunguhan ang mga bagay na dapat sa Diyos na pupunta pero hindi nangyari dahil sa ating parang may pumitigil sa atin. Okay? So, mas maganda sa gawain ng Diyos. Amen? Mapunta. Hindi sa hospital, hindi kung saan, hindi yung may scam ka. Amen? Mas maganda sa Panginoon mo ibinigay sa isang ibang bagay. Okay? So, maging faithful ka lang. And proven and tested po ng Panginoon, He is a faithful God to provide yung mga needs natin. Amen? Okay, so lang tayo, magpatuloy lang tayo. Kung wala sa Bible, huwag ninyong gawin. Amen? Amen? Kahit anong encourage ko sa inyo na gawin yan, kung wala sa Bible, meron kang kalayaan sabihin, Pastor, hindi kami susunod kasi wala sa Bible yan. Dinutulog ko na. But as long as sa Bible yan, amen? Okay? Nasa inyo pa rin naman. Pero ang Diyos, pagpapalain niya ang mga sumusunod sa kanyang salita. Okay? So, ayan po. And then, kung meron kayong mga may mga offerings kayo, ako, sinasanay ko yung sarili ko na umaga, hapon, naghuhulog tayo ng offering. Pero kung kayo po ay naibigay na niyo yung inyong mga offerings, okay lang. Amen? Okay, pero ngayong hapon, tayo po ay magbigay at tayo pong lahat ay magsitayo para maging consistent yung ating program kung ano sa umaga, ganun din sa hapon, ganun din sa prayer meeting, mayroon ding offering. So sa bawat service, bahagi ng pagsamba natin ay pagkaloob. Amen? Okay, so sige po, awitin natin ang ating offering song. Awitin natin, We Are an Offering. Sing. We lift our voices
use our voices, Lord, use our hands, Lord, use our lives, we are yours, we are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you, we give to you. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering, we are an offering. Brother Rolly, panalangin niyo po ang ating tagalog sa hapong ito. Mayroon, paglulit mo kami sa aming mga trabaho, aming pinagkakakitaan upang makapagbigay po kami sa aming trabaho. Mayroon, pagkakaroon po kami sa aming buhay, sa aming pag-uwi. Sa ating ito, marating kami sa aming mga tahanan ng kapayapa. Maraming salamat po. Maraming salamat. Amen. Ito na lang para safe.
po, Sir Joy and Sir Bella. Tayo po ay dadako sa pinakamahalaga po bahagi ng ating panimbahan. I pray na nagising kayo, amen. Okay. Kasi sabi ko nga parati, pag natulog kayo, pagising nyo, tulog na din ako, amen. So, ano din, isang oras lang yung tulog ko. Isa natin ating mga Bible po, Acts 11, verse 19 to 30. Sayang lang din, sayang din dahil marami pong mga wala ngayon. But I pray na sa ating mga nandito, ito po ay maging blessing sa atin ang salita po ng ating Panginoon. Acts 11, verse number 19. Verse number 19. Hanggang verse number 30. So, medyo ilang verse din ang ating babasahin. Salit-salitan tayo para nang sa ganon, medyo magising-gising kayo ang diwa ninyo. Ako sa verse 19, kayo po sa may verse number 20, and sabay-sabay tayo pagdating ng verse number 30. Amen? Nakasahin ko na lang din yung boses ko para magising kayo. Sige. Verse number 19, the Bible said, "Now the which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and in Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only." Some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were brought to Antioch, spake unto the Christians, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. The tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch. Who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves to the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Verse 27, And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch, And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief the brethren which dwelt in Judea altogether, which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Ang title ng ating mensahe ngayon is Grow Where God Planted You. Okay? Ano yan? Okay? Grow where God planted you. Okay? Lumago ka kung saan ka itinanim ng Diyos. Okay? Manalangin muna tayo. Let's pray. Father God in heaven, Lord, salamat po muli na kami po ay makapag-aral po, makapakinig ng inyong pong salita. Pagnubayan niyo po kami, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng katalinuhan, kaalaman, Panginoon, nang sa ganon aming maintindihan po ang inyong pong salita na ninanais niyo po, Panginoon, na aming pong matututunan. Banal na Espiritu, kumilos ka po sa inyong pong lingkod na siyang magbabahagi po, Panginoon, at mangaral ng inyong pong salita. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng boldness, bigyan niyo po ako, Panginoon, ng courage, Lord, na
i-preach po, Panginoon, ang inyo pong salita sa mga tao, Panginoon, na siyang naririto ngayong hapon. Palahain niyo po, Parang Espiritu, ilusin niyo po ang aming mga puso. Hadlangan niyo po ang pagkilos ng kaaway. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so throw where God planted you. Okay? All of us, meron tayong dreams. Amen? Amen? Okay? Lahat tayo merong dreams. Sa mga farmer, di ba? Pag nagtanim kayo, ano yung pangarap mo doon sa tinanim mo? Di ba? Gusto mong maging mabunga, okay? Maging marami at maging mas malaki ang kikitain mo doon sa itinanim mo. Amen? Yan yung gusto natin. Okay? We desire success sa buhay natin. Nagdi-desire tayo ng fulfillment. Nagdi-desire tayo ng victory in life. Amen? Okay? Nagyan yung dinidesire natin, mga kapatid. Okay? But sometimes, there are times when God places us in situation or location na hindi mo inaasahan o hindi mo pinlano. Okay? Na minsan hindi mo inisip. So, ano ko lang ito, yun bang, halimbawa, kayong mga nag-transfer po, noon ba iniisip mo to? Diba? Hindi mo naman pinlano ito. Hindi mo, kumbaga, yung gusto mo noon, iba. Amen? Yung gusto mong gawin noon, iba. Pero, nandito ka ngayon sa ibang lokasyon. Okay? Hindi ka nandirito nang walang kadahilanan. Amen? Hindi ka nandirito. Hindi po accident na nandito ka. Kaya instead na tanungin mo sa Panginoon, Lord, why I am here? Instead na itanong mo yan sa Panginoon, itanong mo sa Kanya, Lord, ano yung purpose mo sa buhay ko? Bakit ako nandito? Okay? Merong purpose ang Panginoon. So dito sa Acts chapter 11, verse 19 to 30, ang pinaka-konteksto nito na ang mga believer sa panahon na ito ay sila'y nag-scattered abroad. Nagkakahiwa-hiwalay sila, nagkawatak-watak sila. Hindi dahil nag-divide yung pinanggalingan nilang simbahan. Okay? Kundi sila ay nagkakahiwa-hiwalay sa pamamagitan ng pag-share ng gospel. Okay? They were scattered abroad at yung layunin ay para mas mapalawak ang pangangaral ng salita ng Diyos. Of course, nandun na yung nagkahiwa-hiwalay sila because of the persecution. Okay? May mga dahilan kung bakit sila. Pero isa yun sa mga pagkakataon o oportunidad para palaganapin nila ang Ebanghelyo. Okay? Ibig sabihin, walang sitwasyon na iaalaw ang Diyos na wala siyang kadahilanan. Amen? Na wala siyang layunin sa buhay natin. Okay? So, sabi ko nga, itong Acts chapter 11, verse 19 to 30, it reminds us that the believer were scattered abroad because of persecution. Okay? Sa human perspective po, na nagkakahiwa-hiwalay ang mga hindi ko alam kung ano po yung perspektibo ng mga pinanggalingan ninyong church, ano yung perspective nila tungkol sa bagay na ito, pero baka tingin nila sa inyo, trahedya ito para sa inyo. Okay? Dito, tingin ng mga tao, yung mga believer, nag-scattered sila because of persecution. In human perspective, this seems like a tragedy. Okay? But from God's perspective, it becomes an opportunity for the gospel to spread and
to preach sa mga taong kanilang napupuntahan. So, oportunidad. Okay? So, may mga tao na hindi nila iba ang kaisipan nila sa kaisipan ng Diyos. Amen? Yung kanilang perspektibo, iba sa perspektibo ng Panginoon. Okay? Pero ito mga kapatid, kung bakit naging isa sa mga influential churches sa New Testament, ang church in Antioch, nangyari yan because sila na mga mananampalataya, sila ay naging willing, okay, na ipalaganapin ang ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Kahit pa na yung kadahilanan, sila ay nagkawatak-watak, sila ay nagkakahiwa-hiwalay because of persecution. Pero, sabi ko nga, walang anumang bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin na i-allow ng Panginoon na wala siyang ibang reason. Okay? So, itong mensaheng ito ay yung pinaka-theme natin this year ay growing in Christ. Okay? Growing in Christ. Kaya kung nasaan ka, mag-grow ka. Amen? Hindi kasalanan ng hindi ko alam kung maging pagkukulang ko kung hindi ka mag-grow. Okay? Pero sinusubukan ko, ginagawa ko lahat ng paraan para maturuan kayo na upang ang inyong espiritualidad ay mag-increase or lumago. Okay? Sometimes sa buhay natin, may mga lugar tayong napupuntahan na hindi naman talaga natin intended kung bakit tayo nandun ngayon. Pero bakit nandito tayo? Okay? Kaya nga sa buhay natin mga kapatid, may mga bagay o may mga lugar tayo na inilagay tayo ng Panginoon doon para doon tayo gagamitin ng Panginoon mightily and powerfully. So, I hope and pray na maging yung bang kaisipan na sa buhay paglilingkod, hindi dapat natin iniisip, anong makukuha ko dito? Sa buhay paglilingkod sa Panginoon, ang nasa isipan dapat natin, ano ang pwede kong gawin dito? Amen? Okay? So, sabi, where God grow, where God planted you. Okay? So, number one, God has a purpose where He places you. God has a purpose where He pleases you. Hindi nagkakamali ang Panginoon kung bakit nandirito ka. Or kabilang ka sa ditong iglesia. Amen? Hindi po nagkakamali ang Panginoon. Hindi po by accident, dahil hindi naman tayo naniniwala na sa buhay Kristiyano may accident. Walang aksidente sa Panginoon. Amen? So, kung nasaan ka ngayon, saan ka ibinilang ng Diyos, saan ka napunta ngayon, hindi dahil gusto mo, kundi inalaw ng Panginoon na nandito ka sa lugar na ito. Okay? Marahil iba sa inyo, hindi naman talaga ito yung desire mo na kapag wala ka doon sa church mo, gusto mo mas higit pa. Pero nanggaling, alam yun, yung naging, ayaw kong gagamitin yung salitang, napunta ka lang sa maliit na simbahan, galing ka sa malaki, tapos napunta ka sa maliit. Hindi ko sinasabi na masama. Pero maraming Kristiyano na ang tingin, kung dito ako galing, dapat mas higit pa yung pupuntahan o lilipatan ko. Okay? Pero sana tayo mga nandirito, hindi natin tignan ang lugar. Amen? Okay? Hindi natin dapat tignan ang sitwasyon. Because God has a purpose where He pleases you. Okay? The place where you are today may not have been your choice. But, ang Panginoon, inilagay ka sa ganitong sitwasyon. Okay? Hindi mo gusto mo fully air condition, gusto mo malalaki yung television, hindi yan. Amen? Okay? Kung nasaan ka ngayon,
Okay? Ibig sabihin yan, ang Panginoon ang nagdala sa iyo sa lugar na yan. Okay? Kung kayo ay nagtatrabaho, kung nasaan ang trabaho mo, maybe may purpose ang Panginoon kung bakit nandun ka. Kung ikaw ay isang guro, oportunidad mo yon para palaganapin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pag-share ng gospel sa mga estudyante mo o di kaya sa mga katrabaho mo. Okay? Sa school, ganun din. Okay? Hindi lang sa workplace, kundi pati sa school. Nilagay ka sa ano yan, sa eskwelahan na yan, hindi sa walang dahilan. Okay? Kundi inilagay ka ng Panginoon, ilaw ng Panginoon na ikaw ay mapunta doon sa lugar na yon para ikaw ay maging kasangkapan at maging dahilan para makilala nila si Jesus. Okay? At ganoon din po sa ministry. Kung ano yung ministry na kinabibilangan mo, isa yung pribilehiyo. Kaya kung saan ka inilagay ng Panginoon, God has a purpose. Okay? God has a purpose. Okay? Even in difficult season ng life mo, or may mga problema kang dinadaanan, may purpose ang Panginoon. Maybe, hindi mo lang nauunawaan, pero ang Diyos meron siyang purpose. Okay? Do you remember si Joseph, di ba? Di ba? Pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid. Okay? Hinulog siya sa balon. Tapos, binenta siya as a slave. Okay? Ano pa? Napagbintangan siya na nirape niya o ginalaw niya si Mrs. Potiphar, tapos nabilanggo siya. Okay? Pero lahat ng yun mga kapatid, hindi sa inilagay ng Diyos doon ng walang dahilan. Amen? Okay? Nakulong siya, pero yung mga nakasama niya doon sa jail, nirekomenda siya doon sa king. At siya'y naging governor ng Egypt. Alain mo yun, kung nagreklamo siya sa Panginoon ng mga time na nandun sa mababang kalagayan at hindi siya nagpatuloy, yung mga kamag-anak niya, yung mga kapatid niya, yung tatay niya, yung nanay niya, maaaring mamamatay sa gutom. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, may purpose ang Panginoon kung nasaan ka right now. Amen? At yung purpose na yun, kinakailangan mong tanggapin. Alam kong hamon sa atin na tanggapin yung panibagong layunin ng Diyos sa buhay natin. Pero ang Panginoon, nandyan. Nandyan siya, umaagapay sa atin. Tutulungan niya tayo na ganapin, gawin ang dakilang layunin niya sa bawat kanya-kanya nating buhay. Okay? So, kahit pa na may mga dumadaan tayo sa mga problema, okay? Ang Diyos ay meron siyang purpose sa atin. Okay? At tayo po ay pwedeng gagamitin ng Panginoon na instrument para maipakita sa iba ang kanyang biyaya. So, instead of complaining about where you are, why not ask God? Sabihin mo sa Panginoon, how do you want to use me here? Instead of complaining, amen? Amen? Tanungin mo ang Panginoon, Lord, anong gusto mong gawin po rito? Okay? Of course, sa gawain ng Panginoon, mas maganda na tayo maging blessing kaysa tayo maging burden. Amen po ba? Mas maganda maging blessing tayo kung saan tayo inilagay ng Diyos kaysa tayo yung pabigat kung saan tayo nilagay ng Diyos. Okay? So, instead of complaining, be thankful, amen? At gawin mo kung anong ninanais ng Diyos na gawin natin. Ganun lang kasimple. Kung gusto mo mag-grow, kung nasaan ka ngayon, kinakailangan mong makita
na ang Diyos, meron siyang layunin kung nasaang lugar ka, napabilang na yun. Amen? Okay? So, God has a purpose. Dito sa pinasa natin sa Acts chapter 11 verse number 19. Acts chapter 11 verse number 19, ano sabi ng Bible? Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but to the Jews only. Okay? In verse number 23, ano sabi ng Bible? Who when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all, ano yung next? That with purpose of heart, they would cleave unto the Lord. Alam niyo po, ito yung bagay na kinakailangan nating maunawaan. Kung nasaan ka ngayon, dinala ng Diyos, hindi yun paraan ng Diyos para lalayo ka sa Kanya. Kundi paraan ng Diyos para maging mas lalong malapit ka sa Kanya. Amen? Para mag-grow ka pa. Hindi ko alam kung bakit nandito. Yung pinupoint ko yung mga kapatiran na nakakalipat pa lang. Amen? Okay? Pero alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga, may dahilan ng Diyos kung bakit ka nandito. Maybe, isa sa mga reason niya, for you to grow. Amen? Para mag-grow ka. Okay? So, kailangan mo lang tanggapin na yan ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Kahit pa uncomfortable ka. Amen? Diba sa inyo, medyo, of course, yung distansya. Amen? Amen? Dati-dati, ano lang parang ilang minuto lang ata Ngayon, ilang minuto na yung biyahihin mo. Pero mga kapatid, hindi tayo inilagay ng Diyos dito sa mundong ito bilang isang Kristiyano para maging komportable. Amen? Ito nga, dito sa Acts chapter 11 verse 19, sila ay na-persecute. Okay? Pero, sa dinaanan nilang pagkawatak-watak, doon pa lumago ang gawain ng Diyos. Doon pa naging laganap ang salita ng Diyos. So, may purpose. Okay? Gaan ka sa purpose where He places you. Okay? And then number two. Number two, rejoice in God's work where He has planted you. Rejoice in God's work where He has planted you. Okay? Acts chapter 11 verse 23. Sabi ng Bible, who, when He came, He had seen the grace of God and was, ano sabi niya? Glad. Okay? It means rejoice in God's work where He has planted you. Okay? Dito mga kapatid, when Barnabas arrived in Antioch, he didn't focus on the challenges. He recognized the grace of God at work and rejoice. Okay? Dito, of course, maninibago kayo. Maraming challenges. Macha-challenge ang faith mo, amen? Kasi itong church na kinabibilangan ninyo ngayon, bata pa. Okay? Pero, may vision. Okay? Naghahangad na ito'y hindi mananatiling bata. Hindi mananatiling maliit. Huwag tayo mag-focus sa mga challenges. Kung anong gusto natin, even sa mga matagal na membro, challenge yan sa atin. Pero huwag tayo mag-focus doon.
dapat lagi nating i-recognize ang biyaya ng Diyos. Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Sapagkat siya'y katuwang natin. Okay? At maging magalak lang tayo, amen? Maging magalak lang tayo. Maging masaya lang nating gawin ang mga bagay na nasa Diyos at ang Diyos naman bahalang ang siyang mag-reward sa iyo. So, like Barnabas, okay? Na si Barnabas pumunta sa doon sa lugar ng Antioch, may mga challenges doon, pero hindi yun ang pinagtuunan niya ng pansin. Naging masaya siya at nakatingin siya sa biyaya ng Diyos. So like Barnabas, we should develop the eyes that see God's activity rather than only our circumstances. Circumstances na kinakaharap natin. Okay? Alam nyo, wherever God plans us, He intends for us to grow. Amen? Kung nasaan ka man ngayon, kapatid, ang intensyon ng Diyos para sa iyo ay lumago. Amen? At hindi lang doon, hindi lang mananatiling lumago. Not only to grow, but to serve and bear fruit. Okay? Yan yung intention ng Panginoon sa atin, mga kapatid. So, let's learn to embrace God's assignment, okay, with gratitude and become a blessing to the people around you and to the church. Yan lang ang purpose ng Panginoon. Okay? Yan ang plano niya. Okay? So, bagong taong makakasalamuha. Amen? Eh, alam mo yun, di ba? Kanina nagkakilala kayo. O, alam niyo kung ano paborito niyang kulay, no? Ano yung, sino mahilig magluto? Nilista niyo kanina. Sino yung kaunti yung hiya? Amen? Amen? So, panibagong taong nakakasalamuha mo, be a blessing to them, amen, and to the church. Okay? So, lahat ng yan, mga kapatid, ay nais ng Diyos sa atin na makita ang maging magalak sa kanyang gawain kung saan niya tayo ibinilang ngayon. Amen? Okay? So, although maraming adjustment, maraming mga kinakailangan, para bang inaano mo pa, parang tinatsa-tansya mo pa yung situation mo. Pero, isa sa magandang ipapakita natin sa harapan ng Panginoon, maging masaya ka lang. Amen? Maging masaya ka lang. And someday sa heaven, pagkakaharap na natin ng Panginoon, face to face, hindi naman tatanungin ng Panginoon kung komportable ka ba doon sa church na kinabibilangan mo or hindi ka komportable. Ang maririnig mo sa bibig ng Panginoon, thou good. Ano sabi niya? Yung paging faithful mo sa Kanya. Yun yung pinakamaganda at pinakamatamis na salita na pwedeng manggaling kay Jesus. Kaya, be faithful kung nasaan ka, and then, maging magalak ka kung saan ka. Amen? Okay? Hindi natin dapat tinitingnan yung comparison. Amen? Ay, ito yung nakasanayan namin doon. Ito rito. Mga kapatid, hindi tayo dapat mag-kumpara. Amen? Amen? Okay? Ang gagawin natin, maging masaya kang gawin yan, at ang Panginoon bahalang magbibigay someday sa iyo ng reward. Hindi man dito sa lupa, sa langit. Amen? Sa langit. Maging masaya ka lang. Okay? Maging excited ka lang kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ko alam
kung ano ang mangyayari sa atin 10 years from now. Okay? Hindi ko alam kung saan ka dadalhin ng Panginoon 40 years from now, pero isa lang sigurado. Baka wala na si Brother Ryan. Hindi, joke lang. 40 years from now eh. Pero baka buhay pa yun, eh. Baka brother, kasi sabi ng Hebrews chapter 10:27, di ba? As it is appointed, amen? May taning na eh. Okay? Pero mga kapatid, imagine nyo lang ito. Nasaan ka after 40 years? Amen? Kasi ano pa lang nun? Mag-44 pa lang yung chest nun. Di ba? So, mga kapatid, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Okay? Maging excited ka lang at maging masaya ka lang sa ginagawa mo sa Panginoon right now. Okay? Tapos na tayo. Hindi, wala. Okay. So number 1, God has a purpose where He places you. And then number 2, rejoice in God's work where He has planted you. And then last, amen? Last time, be faithful to share the gospel wherever you are. Okay? Be faithful to share the gospel wherever you are. Okay? Acts chapter 11 verse 21. Acts 11 verse 21. Sabi ng Bible, and the hand of the Lord was with them, and the great numbers believed and turned unto the Lord. Okay? Alam niyo po, mas excited at maging mas masaya kung sa bawat or kahit man pa isa-isa, dalaw-dalawa na mga taong na idadagdag sa church, kabilang ka. Kabilang ka sa nananalangin, amen? Kabilang ka sa humahayo. Kaya, kahit na wala kang bunga, sa ngayon, mag-rejoice ka kung ang ibang kapatiran may nadadala silang kaluluwa sa church. Okay? Dahil yun ay may kabahagi ka doon. Okay? Kabilang ka, kasama ka sa nananalangin sa bawat kaluluwa, sa bawat tao na makakilala kay Kristo. Okay? Kaya kung nasaan ka, kung sa pinanggalingan mo na church, nagsusulwihin ka, bakit hindi mo gawin dito? Amen? Okay? So be faithful to share the gospel wherever you are. Kahit, halimbawa, hindi ko alam kung sino sa inyo nandito ka ngayon, pero 5 years from now, baka nasa ibang bansa ka, nag-work ka doon, and then, anong gagawin mo? Titigil ba yung pagiging soul winner mo at iwanan mo kung saan ka nanggaling na church at hindi ka na maging soul winner doon? Ang pagiging soul winner, kahit saan ka pupunta, soul winner ka. Okay? Kaya mga kapatid, be faithful to share the gospel wherever you are. Okay? Yan ang nais ng Panginoon. Ilalagay ka ng Panginoon sa isang lugar upang ikaw ay maging kasangkapan na makakaabot ka at makapagbabahagi ka ng salita ng Diyos at maging witness ka para ang mga tao na sa iyong paligid or sa mga tao na nakakasalamuha mo, makilala nila ang tagapagligtas mo na si Kristo at sila rin naman tatanggap sa Panginoon na tinanggap mo. So, mga kapatid, it may be, ikaw ay kung saan ka ngayon, gamitin mo yung pagkakataon na yon para ikaw ay makapag-share ng gospel. Okay? Itong church ng Antioch, mga kapatid, na sinasabi rito, eventually, became a missionary sending church na malaking impact sa sanlibutan. Okay?
Pero, mangyayari yan mga kapatid kapag ka ang isang tao or may mga tao na extraordinary yung kanilang faithfulness sa pag-share ng gospel. Pag meron tayong extraordinary na faithfulness, magkakaroon din tayo ng extraordinary fruitfulness. Okay? Hindi ka magbubunga kung hindi ka matapat. Amen? Okay? Gusto mo ng extraordinary, sobra-sobrang bunga? Gusto natin ng sobra-sobrang bunga yung, halimbawa, nagtatanim ka, gusto mong marami ang aanihin mo, alagaan mo yung itinanim mo. Ganon din sa Christian life natin. Hindi maging fruitful ang buhay mo kung hindi ka faithful sa buhay mo. Okay? So maging faithful tayo mga kapatid. Especially when it comes sa pag-share ng gospel. Kung nasaan ka man, lagi mong isipin, nandun ka dahil ang Diyos ay may dahilan. At isa sa dahilan ng Diyos o pangunahing dahilan ng Diyos ay para ikaw ay makapag-share ng gospel. Okay? So, tandaan natin na ang Diyos, mananatili siyang tapat na Diyos kahit hindi ka tapat. Amen? Pero mas maganda kung ang buhay mo naging matapat sa matapat na Diyos. Okay? Pag mayroong mga oportunidad, mga kapatid, na pwede kang makapag-share ng gospel, huwag mong sayangin ang mga oportunidad na yun na ibinigay ng Diyos sa iyo. Okay? Wherever you are, maging handa ka na i-share ang pag-asa ng sanlibutan. Sino yung pag-asa ng sanlibutan para sila ay maligtas? Si Jesus. Amen? Maging handa ka na ibahagi ang mensahe ng kaligtasan. Okay? Hindi madali yan dahil nandyan yung kinakabahan ka, nag-aalinlangan ka, baka ma-reject ka. Amen? Pero ang trabaho ko lang, i-share ang gospel. Yan ang trabaho mo. Huwag mo lang isipin kung ma-reject ka. Amen? Huwag mo nang sabihin, huwag mo nang isipin kung magkamali ka. Hindi ka naman magkakamali kasi gospel ang iyong ibinabahagi. Okay? I mean, baka magkamali ka sa pwedeng lalabas sa bibig mo. Amen? Okay? Pero kapatid, ang nais ng Diyos sa atin ay huwag masayang ang bawat oportunidad na ibinibigay niya sa atin para ang gospel ay maituro. Ang gospel ay maibahagi. Okay? Of course, pagkaingatan din natin ang ating testimony. Amen? Ingatan natin yung pangalan ni Kristo na nakakabit sa ating pagkatao. Okay? Di ba? Yung word na Christian, di ba? Nandun nakakabit ang Christ. Kung kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano, dala-dala mo ang pangalan ni Kristo. Kung sinasabi mo ikaw ay Kristiyano, dapat good influence ang makikita sa iyo. Amen? Okay? Kung sinasabi mong ikaw ay Christian, ikaw dapat ang pinaka-honest na trabaho. Ikaw ang pinaka-honest na kaklase. Amen? Okay? Yung testimony natin ay napakahalaga at dapat nating mapapangalagaan through our action, through our words, amen, and through our character. Amen? Hindi lang sapat na sabihin mo,
classmate, Christian ako. Hindi lang sapat. Makikita yan sa karakter mo. Makikita yan the way ka magsalita. Amen? At the way ka gumawa. Sana ang Panginoon ay hindi mabibigo sa atin. Amen? Alam mo yung pinagkatiwalaan kanya ng kanyang pangalan, huwag mong sirain. Alam mo po, nakakalungkot. Every balita patungkol sa pag may mga kaso about sa mga pastor. Last time lang merong yung pastor na meron siyang karelasyon na 15 years old. Yan. Yung mga lahat ng mga negatibo patungkol sa pastor, nagiging alam mo yun, yung kahit hindi man natin kilala yun, pero alam mo yun, yung malaki yung parang nadadamay ka sa kagagawa nila. Okay? Yung imahe ng pagiging pastor, sa tingin ng iba ngayon, mababang antas na lang. Kasi bakit? May mga sumisira ng pangalang pagiging pastor. So, ganun din ang salitang pagiging Kristiyano. Huwag nating sirain ang pangalan ni Jesus. Amen? Pag sinabi natin Christian ka, ipakita mo, pangatawanan mo, natutuwa kang Kristiyano. Amen? Okay? So, kung ikaw ay Kristiyano, inaasahan sa'yo ng Diyos, i-share mo yung gospel. Yan ay hindi responsibilidad lamang ng pastor, ng church workers, o di kaya ng volunteers. Yan ay responsibilidad ng bawat Kristiyano. Be faithful to share the gospel wherever you are. Amen? Okay? So, yan natin. Bantayan natin ang ating mga sarili. Alam niyo po ba na ang oportunidad pag lumagpas, hindi na natin may babalik. Amen? Wala nang reverse. Kaya pagka mayroong opportunity na kinakailangan mo share ng gospel, ang isang tao, share mo. Hindi mo alam kung bukas makalawa, buhay kayo. Amen? Di ba mas masaya, mas masarap sa pakiramdam na alam mong ang isang taong mamamatay na pero tumanggap sa kay Jesus. Nandun yung kumpiyansa na pag namatay man siya, at least sa heaven sa pupunta. Kaya kung mayroon kayong mga loved ones, may loved ones kayo na nabibisita, na may mga karamdaman, huwag kayong mag-hesitate, huwag kayong mag-alinlangan na i-share ang gospel. Kasi bakit? Baka sa susunod mo pagbalik, dalawa lang. Baka nauna ka or mauna siya. Okay? Kaya, i-share mo yung gospel, amen? Pag may mga bibisitang kamag-anak sa inyo, kung may pagkakataon, share mo yung gospel. Amen po ba? Okay? So be faithful to share the gospel wherever you are. Yan ang naisin ng Diyos sa buhay natin bilang isang Christian. Ang magbahagi ng Ebanghelyo. Amen? Okay, sana i-desire nyo yan, kapatid. Amen? I-desire nyo na maging taga-akay kayo ng kaluluwa tungo sa paanan ni Kristo. Okay? So, kung nasaan ka ngayon, na lokasyon o lugar, is not an accident. Amen? Amen? It's not an accident. It is a part of God's providence. It is a part of God's providence. Okay?
Marahil nandyan ka sa lugar na yan na hindi mo gusto, but it may be exactly where God wants to use you, sa lugar na yan na hindi ka komportable at gusto. So maging ano ka? Maging alam niyo yun, maging willing ka lang kung anong pwedeng ipagawa ng Diyos sa iyo kung nasaan ka ngayon. At ang Diyos ang siyang glorify sa buhay mo. Sa mundo ito, hindi dapat tayo maging hindi dapat tayo yung maging pleasers of men. Amen? Okay? Tayong lahat sana maging pleasers of God. So gawin natin ang isang bagay na alam natin ang Diyos ang siyang ating maitaas at siyang ating mapapurihan. Okay? At siyang maluluwalhati. Okay? So, sa ating pagsasara mga kapatid na mensahe, kung nasaan ka ngayon, tandaan mo, is not an accident. Pastor, nayaya lang po ako dito. Nayaya. Okay? Hindi pa rin aksidente na nandito ka. Amen? Bakit kasi pumayag ka, niyaya ka? Amen? Hindi accident. Okay? Maybe yan talaga yung plan ni Lord sa buhay mo. At kinakailangan mo lang tanggapin. Amen? Okay? So, sabi ko nga, kaya yung message sa mga kapatiran na pwedeng makapagbibigay encouragement sa kanilang pag-transfer. Hindi ko alam. Okay? Pero sana nakatutulong ito. Amen? Okay? So, tandaan natin, kung nasaan ka ngayon, kahit hindi ka komportable sa sitwasyon na ito, magtiwala ka pa rin sa Panginoon. Okay? Rejoice in His work and be faithfully proclaim the gospel wherever we are. And sasabihin ko sa iyo mga kapatid, ang buhay mo ay magiging pagpapala kung alam mo na yung purpose ng Panginoon na fulfill mo. Okay? Hindi po masaya ang buhay Kristiyano kapag ang layunin ng Diyos hindi natin na-fulfill. Amen? Mararamdaman natin yung fulfillment kapag ginawa natin, sinunod natin ang kalooban ng Panginoon, even hindi tayo komportable. So, ang gawin natin, pagkatiwalaan ng Diyos. Amen? Masabi nga ng Bible sa Isaiah 29. Ano sabi ng Bible? Yung thoughts ng Panginoon is different from our thoughts. Yung ways ng Panginoon is different from our ways. Amen? So, kinakailangan nating tignan ang Panginoon. Meron siyang reason. Amen? Yung rason ng Diyos, minsan hindi natin maunawaan, but be rejoice. Amen? Be glad and be faithful. Yun lang mga kapatid. So sana nakatutulong itong mensahe natin. Okay? Grow where God planted you. Pag sumikapan mo, tulungan mo yung sarili mo. Yung paglago ay hindi lang nakabase sa pastor. Amen. Once a week lang po tayo nakikita. Amen. Once a week lang o twice a week lang po tayo nakikita. Okay? Sa personal life natin, diligan natin ang ating buhay pananampalataya by daily prayer. Amen. Daily
Bible reading, amen? Tulungan mo yung sarili. Hindi dapat kanino man nakadepende lang yung paglago mo. Amen po ba? Okay. Pero sana ang goal natin, mag-grow tayo lahat. Kung nasaan tayo ngayon. Okay. Sana yan yung goal natin. Amen? Okay. Tayo pong lahat ay magsitayo. Marahil ngayon, baka hindi mo pa rin nauunawaan kung bakit nandito ka, hindi pa rin nagsisink in sa mind mo, bakit ba ako napunta sa ganitong kalagayan? But, we need to realize God has a purpose sa buhay. If the Lord spoke to your heart, kung ang Panginoon ay siyang nangusap sa iyo ngayong hapon, magtiwala ka sa Kanya, kahit na hindi lubos mo pa nauunamaan ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Trusting the Lord, not only sa mga bagay na madadali, kundi kahit pa sa mga bagay na mahirap. The Lord spoke to your heart, the altar is open. Please come. Sana lahat tayo dito, sa kwartong ito, sana yung desire natin, Lord, kung nasaan ako ngayon, tulungan niyo po ako mag-grow. Tulungan niyo po akong maging useful. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maging blessing. Ang mensahe ito, hindi lang po ito para sa mga bago. Hindi pati rin po ito sa mga dati ng miyembro. Kung saan kinakailangan mong mag-grow. Hindi dapat ang mga bago ang siyang may ginagawa lang. Dapat ikaw na matagal na rin dito sa simbahan ito, dapat nakikita ka din. Hindi dapat natin tignan na, ay, nandiyan na sila. Sila na lang. Hindi, kapatid. Ikaw, na matagal na rin dito, ikaw dapat ay kabilang. Dito sa church, lahat tayo pantay-pantay. Ang pastor, hindi walang paborito yan sa church. Mahalaga sa pastor ang lahat. Kaya sana huwag mo isipin na mas gusto ni pastor yung mga bago na i-involve. Lahat tayo gusto kong i-involve. Lahat tayo gusto gamitin ng Panginoon if you are willing. Tumago ka kung nasaan ka ngayon. Be faithful sa pag-fulfill ng Great Commission through our efforts sa soul winning, discipleship, and follow-up. Father God in heaven, Lord, salamat po sa oras po ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, hindi ko alam kung ano po yung pagkilos niyong ginawa sa napakinggan namin mensahe ngayong hapon. But Lord, I'm praying na sana meron kaming nagawang commitment, nagawang pagpapasya, Panginoon, na kami po ay maging matapat, Panginoon, maging masaya sa lugar kung saan kami ngayon. Palahin niyo po kami Diyos ang bawat isa, gumawa ng mga desisyon, Panginoon. Nakikita niyo po kaya po mga puso.
Lord, kung meron ka pong mga bagay na nais na ipapagawa sa amin, tulungan niyo po kayo, Panginoon, na kami po ay magsabit sa inyong pagtulungan. Gawin namin, Panginoon, ang masaya ang inyong pong pinag-uutos sa amin. Palahin niyo po mga kapatiran, Lord, na lumapit sa inyo. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na kanila pong makapulkil yung kanila pong mga ikinumit, Panginoon. Dito po sa outlet. Palahin niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good job kayo. Hindi kayo natulog. Okay din natin ang ating closing song. Brother, ano? Hindi, ikaw. Second verse naman, second verse. And then, Mother Paul, nakakabaw ng praise sa ating closing. God be the glory. Okay. Second verse po. Sabay tayo. First verse now, sing. Bawat sitwasyon, salamat Lord at assurance na marampak sa mga pakita ko sa Panginoon ay iuwi sa akin. Pray Lord, hindi mo kami na maging napalag kami sa mga nalawang Tuhan kami Lord, Lord kami sa pamahayag ng Panginoon. Lord, kung nagagapal ng kahindanan ng Panginoon ay nagagapal. Maraming Lord na kami sa pagkakulay at kami sa aming tahanan. Amen. God bless you. Casey.